So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito na naman ako upang magbigay na naman ng ilang mga tips o ilang magagandang mga tips na po pwede nyo pong may apply sa inyong mga buhay pag-ibig. Ayan. So mga kamamay, if ever na gusto nyo po o nagugustuhan nyo yung mga love advices na ginagawa ko dito, isa lang ang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga videos na aking ginagawa. Okay? Hopefully, nagugustuhan ng ating mga subscribers lahat-lahat ng aking sineshare dito. Okay? So, bago natin simulan ang ating napakagandang topic ngayong gabi, mga kamamay, meron po akong ginawang isa pang channel sa mga hindi pa po nakasubscribe. Nag-upload din po ako doon ng mga love advices din po kagaya nito kasi gusto ko mas maraming love advice ang aking may share, ang ating matulungan. Okay, para sa ganon, mas marami po ang mga subscribers natin ang kahit paano mabawasan ang bigat ng kanilang nararamdaman. So, ang pangalan ng ating isang channel is Home of Love Advice. Sana mga kamamay makapag-subscribe kayo dyan. At syempre, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment po kayo sa mga video kong ina-upload dyan. Alright? So, sa hulihan ng video ito, wala muna akong i-shoutout kasi medyo kukunti pa naman yung nagpa-shoutout. Nililista ko kasi yung mga pangalan po ng mga nagko-comment at gusto magpa-shoutout doon sa ating isang channel. Okay? So much for that. Ang ating magiging topic ngayong gabing ito, mga kamamay, is mga bagay na kailangan mong gawin upang pagsilosin ng isang lalaki at matakot siya na mawala ka. Alright? Kung sa tingin ninyo mga girls, for most of the time, kayo na lang palagi yung naghahanap ng oras sa kanya, kayo na lang palagi yung nagsiselos, kayo na lang palagi yung naiinis sa kanya kasi ang dami-dami niyang mga babae, kung ano-ano ginagawa niya, hindi mo maintindihan, kung ano ang ginagawa niya hindi maganda sa inyong relasyon. Well, at this moment of time, ang gawin natin, baliktarin natin ang sistema, reverse psychology. Siya naman po ang ating pagsisilosin para matakot siya na mawala ka. Gusto niyo yan mga kamamay? So huwag natin masyadong patagalin. At ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para magselos ang isang lalaki at matakot siya na mawala ka? So number 1, ipakita mong sumasaya ka sa iba. Okay? So mga kamamay, napakahalaga nito para sa ganon is magselos ang isang lalaki at matakot siya na mawala ka. Ipakita mo na ngumingiti ka sa ibang lalaki. Ipakita mo na natatawa ka sa mga jokes ng ibang kaibigan mong lalaki. So kapag ganyan mga kamamay, na nakikita ng jowa mo, ng asawa mo na nagiging masaya ka, okay, sa company ng mga kaibigan mong, especially mga lalaki, so talagang magkakaroon niya ng takot o doubt o magsiselos talaga yan. Okay, dahil doon ka nagiging masaya. Kasi nung umpisa naman, dyan din nagsimula ang lahat sa inyo. Naging masaya ka sa kanya, kaya nagtuloy-tuloy at naging kayo. So kapag nakita po ng mga jowa ninyo, ng mga partner ninyo, na nagiging masaya kayo, humingiti kayo, tumatawa kayo sa iba at sa lalaki pa, okay? Kahit alam naman nila na kaibigan mo ito, nandun pa rin yung doubt ng partner mo na magselos. Okay? Na isipin na sana siya na lang yung lalaking nagpapangiti sa'yo. So kapag ganyan mga kamamay, mag-iisip ng paraan o magsiselos ang isang lalaki at siya naman yung gagawa ng paraan para mabaling sa kanya yung attention mo. Para sa kanya ka lang sumaya, sa kanya ka lang maging maligaya. So para sa aming mga lalaki, kapag nakikita namin nung umingiti kayo sa ibang lalaki, parang nakakalalaki yun eh. Parang nakakapagselos yun eh. Ang gusto namin, dapat sa amin lang kayo nagiging masaya. Dapat sa amin lang kayo may atensyon. Dapat sa amin lang kayo natatawa sa mga jokes, hindi sa ibang tao. So napakagandang tips niyan mga kamamay para matakot na mawala ka. Okay? Sa isang lalaki. So kailangan ipakita mo na tumumingiti ka sa mga jokes, sa mga kwela o patawa ng isang lalaki. Yung number 1 tips ko, ipakita mong sumasaya ka sa iba. So number 2, ang dapat mong gawin upang magselos ang isang lalaki at matakot siya na mawala ka. So number 2, maging palakaibigan sa mga lalaking mababait. Okay? Piliin nyo mga kamamay ang mga mababait na lalaki para maging kaibigan. Yung tipong
kakaibiganin lamang kayo at walang ibang motibo kundi hanggang doon lamang. Kasi yung ibang lalaki, kapag na-impress sila na maganda kayo, na okay kayo, masarap kayong kasama, yung iba nanliligaw kahit alam nila na may asawa kayo, na may jowa kayo. So make sure piliin nyo lang yung mga lalaki na talagang kaibigan lang din yung tingin sa inyo. Okay? Para sa ganun, may address nyo sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa na ito, kaibigan ko lamang to. Ito, hanggang kaibigan lang talaga kami. Pero, okay, ipakita mo na maging mabuti kang kaibigan sa kanila. Okay, para sa ganun, magselos din yung inyong mga partner na kapag nakikita niya na masaya kayo, ganun din, gusto nila na sa kanila din na lang kayo maging masaya. Okay? At saka gusto rin natin na mailagay sa kanilang isipan na oras na lokohin kayo ng mga partner ninyo, mayroong mga lalaki na po pwedeng sumalo sa inyo. Oras na maging malungkot ka, oras na umiyak ka dahil sa kanya. Okay? Yun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo na mayroong mga lalaki na handang sumalo sa inyo. Oras na magloko ang inyong mga partner, oras na paiyakin kayo ng inyong mga partner, oras na mambabae ang inyong mga partner. So kapag nakita nga ng partner ninyo na mayroong mga lalaking nandyan na po pwede kang sumandal or may masandalan kayo sa oras na nag-away kayo, well, matatakot yung isang lalaki, nasaktan ka. Kasi anytime, marami kang tatakbuhan, marami kang pagkukwentuhan, marami kang paghihingahan. So ang isang lalaki is matatakot talaga na mawala ka. At the same time, magsiselos pa siya kapag meron kang mga kaibigang lalaki na nandyan para saluhin ka. Alright? So number 3, kwento ka minsan sa mga lalaki mong kaibigan. Okay? So, magkwento ka pa minsan-minsan, wag lang palaging sarilinin mo lang palagi yung mga bagay-bagay. For example, naging masaya ka, i-share mo naman sa kaibigan mo. Okay? I-share mo sa kanya yung mga magagandang nangyari sa buhay mo. Makipagkwentuhan ka rin, makipagdaldalan ka rin paminsan-minsan. Kasi kapag nakita yan ng mga partners ninyo na palagi kayong nakikipag-usap sa mga lalaki, lagi kayong nag-share ng idea sa ibang lalaki, which is kailangan ibang bagay hindi po pwedeng yung usapin pagdating sa pag-ibig. Hindi kayo po pwedeng mag-open up sa kanila yung mga problema niyo sa pag-ibig. Yung talagang ibang bagay lamang. For example, nakapanood kayo ng movie at tinanong niyo lang kung napanood din nila. So make sure na yung mga ganong klase ng bagay ang pag-usapan ninyo. Para sa ganon, may address nyo din sa inyong mga partner na hanggang dun lang yung usapan ninyo. Pero sa isang banda, kapag nakikita ng inyong mga partner na kayo is nakikipag-usap sa iba, tumatawa kayo sa iba, talaga nakakapagselos naman yan. Talaga namang wini-wish namin na sa amin na lang kayo maging masaya. So nakakapagselos yun mga kamamay. Kaya ugaliin nyo rin paminsan-minsan na makipagkwentuhan sa ibang lalaki. And make sure doon sa mga lalaki na kaibigan nyo lamang. Okay? So talaga magsiselos ang isang lalaki, ang inyong mga partner, at matatakot ang mga yan na mawala ka. Alright? So next, mag-react o mag-comment ka paminsan-minsan sa mga post ng mga kaibigan mong lalaki. Okay? So mag-comment ka. Mag-react ka, sabihin mo, haha, or kaya sabihin mo, wow, ang ganda naman ang suot mo dyan. Kapag ka nabasa yan ng jowa ng partner ninyo, talagang titingnan nilang mabuti kung kayo talaga yung nag-comment na yon. Kasi talaga pagdating sa kanila, nakakapagselos yan. Bakit sa mga post na ganyan, nagko-comment ka, tapos pag sila yung nag-post, hindi kayo nagko-comment? Kahit react, hindi rin kayo nagre-react. So, pagka ginawa niyo po na mag-comment o mag-react kayo sa mga post ng ibang kaibigan yung lalaki, sasabihin na naman ng inyong mga partner, burahin mo yan, deletein mo yan. So kasi para sa amin mga kamamay, nakakapagselos yun. Talagang pagdating sa aming pagkalalaki, nakakababa po yun. Kaya pagka ganyan, nag-comment kayo, babantayan namin. Okay? Kung ano pa yung mga posibleng sabihin mo doon, posibleng gawin mo, i-react mo doon. Pero sa isang banda, talagang matatakot yan na mawala ka sa buhay niya. Kasi nga, possible maging masaya ka sa lalaki na yon, or possible karoon ng pagtingin sa iyo yung lalaki na yon. Kaya kaming mga lalaki, iniwasan namin yung mga ganyan. Ayaw namin ng mga ganyan kasi nga nagsiselos kami. Alright? So next, paminsan-minsan magpaganda ka ng sobra.
Okay, itodo mo na yung pagpapaganda mo paminsan-minsan lang. Mga kamamay, paminsan-minsan lang ha. Para sa ganun magtakang isang lalaki ang mga partner ninyo na, bakit ito nagpapaganda? Bakit ang ganda naman nito? Bakit ang ganda ng damit nito? Bakit ang ganda ng makeup nito? Ang sexy nito, ang sexy ng suot. Bakit ganito? Siguro may pinagpapagandahan to. So, dyan na naman magsisimula yung pagsiselos. Dyan na naman magsisimula yung pagkatakot ng isang lalaki na baka may makakita sa'yo, na baka may makaagaw sa'yo. So, nandun yung eagerness namin na sana kami na lamang yung nakakakita ng inyong kagandahan. Okay? So, kapag ginawa ninyo itong mga girls na nagpaganda kayo paminsan-minsan, at talagang magugulat ang mga yan kasi hindi sila sanay Iisipin nila na baka may pinagpapagandahan tong lalaki Baka mamaya meron na itong kapalit. May kapalit na sa akin. So, hindi po pwedeng ganun. So, magsiselos kami. At hanggat maaari sabihin namin, huwag ka nang umalis, dito ko na lang sa bahay. Kasi baka mamaya makita ka pa ng isang lalaki dyan, o makita ka pa ng ibang lalaki dyan, maraming makakita sa'yo, kunin ang number mo, lapitan ka, kamustahin ka, hanggang sa, alam mo na, di ba? So, isa yung tips mga kamamay para sa ganon, is matakot ang isang lalaki at hindi ka hayaan na mawala sa kanyang buhay. Okay, napakagandang tips noon. Magpaganda ka paminsan-minsan. Alright? So next, mag-post ka ng pinakamaganda mong picture sa social media at hayaan mong makita ng partner mo yung mga nagko-comment doon. Okay? So kapag nabasa ng inyong mga partner na nagko-comment yung mga kaibigan mo, yung ibang mga lalaki na hindi naman niya kakilala, talagang magsiselos yan. Okay? Makakaramdam niya ng hindi komportable pagdating doon sa mga lalaki na nagko-comment. Baka mamaya isa doon is nanliligaw na sa'yo. Yan yung iisipin ng isang lalaki ng partner ninyo. Kung sakasakaling makita niya yung post mo na mayroong isang magandang larawan mo at ang daming nagko-comment. Diba? Lalo-lalo na kung may mga nagtatanong doon na, are you single? May jowa ka na ba? Taga saan ka? Pwedeng makuha number mo? Naku mga kamamay. Talagang kung gusto nyo na magselos ng inyong mga partner, yan ang gawin ninyo. Pero sigurado ako na talagang matatakot sila na mawala kayo sa buhay nila. Bakit? Kasi napakarami pala ng magkakagusto sa'yo or nagkakagusto sa'yo. At anytime kapag pinakawalan ka niya sa kanyang buhay, marami ang po pwedeng sumalo sa'yo. Marami ang po pwedeng umagaw sa kanya sa'yo. So, ang gagawin ng isang lalaki kapag ganyan, padidelete niya yung post mo. At the same thing, magiging selfish siya pagdating sa'yo at hindi kanya hahayaan na maagaw ng iba. Kaya mga kamamay, do it properly. Kapag sa tingin ninyo, ang inyong mga jowa is nawawala ng pakialam sa inyo, ang inyong mga partner is parang nanlalamig na sa inyo, do this simple tips. Alright? So mga kamamay, sana kahit pa paano is makatulong ang mga tips na ibinigay ko sa inyo para matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa kanilang mga buhay at magselos sila. Alright? So mga kamamay, ulitin ko, if ever na gusto nyo pa ng mga ganito klaseng love advice, don't forget to subscribe our secondary channel, Home of Love Advice. Nag-upload din ako dyan mga kamamay ng mga love advices na kagaya nito, kaya mangyayari na mag-subscribe kayo. And syempre, magpa-shoutout na rin kayo dahil marami na pong nagpa-shoutout sa atin. So iipunin lang muna natin. Mag-comment lang kayo sa mga video ina-upload ko dyan sa ating isang channel. Okay? So magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Maraming salamat sa pagsuporta. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.